Hello Spooky Dolls, good evening. So ito na po yung ating pong ika-anim na araw ng ano ba 'to, nakalimutan ko yung pangalan. Ng 31 days ng kwentong katakutan sa Pasko. Okay, so ito po yung kung saan magbabasa po tayo ng mga nakakatakot na kwento for 31 days sa December. Okay, buksan na natin ito kaagad. Okay, so saan ba yung opening mo, ate? Ito. Yan. Tingnan natin kung anong shape siya ngayon. Sana bumigay ka. Yan. Okay. Ano to? Okay, snowman. So, kainin natin siya para makapagbasa na tayo ng story. Ayan mga spooky dolls. So, tayo po ay nasa ika-anim na po na day ng ating pong 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. May palagi ko nakakalimutan yung mismo pinangalan ko dun sa ating pong vlogmas. But anyway guys, so atin na pong ipagpatuloy ngayon yung ating pong pagbabasa ng mga nakakatakot na story. This time, ang ating pong babasahin na story ay pinamagatang Haunted Cellphone. Maagang dumating si Ian sa meeting place nila ng girlfriend niyang si Isa nung hapong iyon. Araw ng linggo, kaya magsisimba sila sa Manila Cathedral sa Intramuros. Kilala niya ang nobya. Medyo matagal talagang mag-ayos kaya siguradong mamaya pa ang dating nito. Nagpa siya ang binata na pumunta muna sa isang internet cafe na malapit lang sa lugar na iyon. Nag-check muna siya ng mga messages sa Yahoo, nag-browse ng Friendster, at tinignan ng mga pictures nila ni Isa sa isang blog. Maya-maya pa, bumisita naman siya sa website ng NBA para i-check kung kailan ang susunod na laban ng San Antonio Spurs at Detroit Pistons. Nalibang ang binata sa pag-surf sa internet. Ilang sandali pa, naramdaman na niya na nag-vibrate ang kanyang cellphone na palaging naka-silent mode. Ay salamat, baka si Isa na to, sabi ni Ian sa kanyang sarili. Hindi si Isa ang nag-text. May nag-send sa kanya ng Bluetooth message. Hindi niya tinanggap ang sender. Nasa loob siya ng isang internet cafe kaya hindi imposible na may mga nagtatangkang magbato ng mga Bluetooth messages sa mga surfers doon. Isa pa, baka may virus pa yung phone niya. Nag-vibrate ulit yung cellphone niya. Si Isa, nandun na raw ang dalaga sa meeting place nila. Habang nasa loob ng misa, hindi mapakali si Ian dahil panay ang vibrate ng cellphone niya. Hindi naman niya ito masagot dahil hindi maganda ang mag-check ng messages habang nakikinig ng misa. Ngunit patuloy pa rin na pag-vibrate ng phone. Napansin ni Isa na balisa si Ian kaya nagtanong na ito. Okay ka lang, honey? Tumango si Ian. Pagkatapos ng misa, napansin ni Isa na mabilis ang lakad ng nobyo niya palabas ng simbahan, kaya kaagad niya itong sinundan. Mismong paglabas nila, inilabas kaagad ni Ian ang kanyang phone. Sa pagkamangha ng binata, wala kahit ni isang missed call o kahit na anong mensahe ang pumasok sa phone niya. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit nagkaganon dahil hindi siya maaaring magkamali. Walang tigil ang pag-vibrate ng phone niya simula pa lang ng misa hanggang sa matapos ito. Walang missed calls. Nagtaka na rin si Isa sa kinikilos ni Ian. Han, kanina ka pa bothered ha? May problema ka ba? Tanong ni Isa sa kanya. Yung phone eh. Kanina pa nagbabibrate sa loob ng simbahan. Hindi ko naman sinasagot dahil nakaupo nga tayo sa bandang harapan kanina. Besides, unethical naman kung ilalabas ko tong phone ko habang may misa. Then who's calling you ba? Pilit ni Isa. Wala nga eh. Sagot ni Ian. Sure ka? Baka naman ibang babae yan kaya distracted ka. Medyo nagsiselos na tanong ni Isa. Pwede ba Isa? Natatanong na nga ako eh. Pinagdududahan mo pa ako. Sagot ni Ian. Kumain muna sila ng dinner sa isa sa mga restaurant sa Intramuros
Saka sila nanood ng mga banda sa mga katabing music bars. Madalas na nilang gawain na mag-date tuwing linggo. Araw na naman nagtrabaho kinabukasan, kaya sinusulit na nila ang lakad dahil magiging abala na naman sila sa mga susunod na araw. Nang biglang nagbe-break na naman ang phone ni Ian. Kinuha niya ito para i-check. Pero talagang wala naman na kahit anong text, Bluetooth o kaya miss call. Nababagabag na si Ian. Alam niyang may nangyayaring hindi maayos sa kanya. Hindi naman paniniwalaan ni Isang nangyayari dahil kapag pinahawak niyang cellphone niya sa huli, hindi naman ito tutunog o mag-vibrate. Alas 11 na ng gabi nang makarating siya sa kanyang bahay. Pagkatapos mag-ayos ng kwarto, biglang tumunog ulit yung ringing tone ng kanyang cellphone. Kinilabutan si Ian sa kadalilan ng hindi niya maintindihan. Lagi naka-silent mode kasi yung kanyang phone. At sigurado siya na nakasilent pa rin ito kanina. Kaya paano gagana yung ringing tone? Bagamat bukas ang air conditioner sa kwarto, pinagpapawisan si Ian. Iba na yung pakiramdam niya sa kanyang phone. Hindi niya maipaliwanag ang takot o pangambang nadarama niya nang dahil lamang sa isang phone. Dahan-dahan niyang tiningnan kung bakit ito tumunog. May Bluetooth message na naman. Kanina naman manggagaling yung Bluetooth samantalang nasa taas na siya ng bahay. Wala naman mga Bluetooth connectivity yung mga cellphone ng magulang niya pati ng kapatid niya. Tinignan niya ng mabuti kung kanino galing yung mensahe. John ang codename ng sender. John? Sinong John? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinilabutan si Ian nang i-accept niya yung picture message. Isang lalaki na blurred ang imahe ang kuha. Inop niya kaagad ng Bluetooth. Subalit biglang may isa pa siyang natanggap na mensahe. Isa din na picture message ang lumitaw. Larawan naman ito ng isang lalaki na may bigote. Malinaw ang picture. Nang i-delete niya na yung mga messages, biglang namatay ang ilaw. Ah! Hindi lubos na makapaniwala si Ian na biglang may boses na nagsalita sa dilim. Tulungan mo ako. Pinatay ako dahil sa cellphone ko na yan. Ako si John Gonzaga. Empleyado ako ng JK Salon. Maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan sa'yo. Naswap lang sa akin ang phone na to nung nagpunta ako sa Green Hills. Hindi ko alam. Maawa ka. Sigaw ni Ian. Dalhin mo ang cellphone ko sa kapatid ko. Doon din siya nagtatrabaho sa salon. Hindi ka matatahimik kapag hindi mo ako sinunod. Sabi ng boses. Biglang napabalikwa si Ian sa kanyang pagkakatulog. Pawis na pawis siya. Akala niya, totoo na. Ay, napakasamang panaginip. Bakit naman ako mumultuhin? Hindi ko naman alam kung kanino yung phone na ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Pinuksan niya yung ilaw. Kinikilabutan pa siya na biglang mag-vibrate yung cellphone sa ibabaw ng headboard. Madaling araw namang mag-text. Si Isa siguro. Pero hindi makapaniwala si Ian dahil may nag-bluetooth sa kanya. Lumakas ang pintig ng puso niya nang mabasang codename ng sender. John. Anyway, so medyo parang nakaka-nostalgic tong kwentong ito. My God, parang Bluetooth. May gumagamit pa ba ng Bluetooth ngayon? Siguro meron pa rin naman. Okay, pero parang nowadays kasi parang mas madali na lang mag-send ng parang mga files o pictures or what. Kunyari, ipapost mo na lang sa sa Instagram o kaya isasend mo na lang sa Messenger kung hindi mo naman gusto makita ng iba yung mga pictures or videos na gusto mong i-share. So parang dati kasi 'di ba wala pa naman gano'n yung parang kauna-unahang cellphone. Nabutan ko pa yung guys. So sobrang tanda ko na talaga. Nabutan ko pa yung mga may Bluetooth. Pero alam ko parang meron pa nga application dati na parang libre, yun ang ginagamit para makapagpadala ka ng mga pictures, mga videos na hindi ka gagamit ng data. Or parang mapakakalibre ka kasi dati nga 'di ba wala pa naman Messenger na ganyan. So mahirap pa talaga magpadala ng mga videos, mga pictures, mga ganyan-ganyan.
But anyway guys, so kaya yan, ingat po tayo sa pagkuha po ng mga cellphone o mga gamit kahit hindi cellphone, ganyan. Kasi minsan may mga haunted objects talaga. Na kunyari, lalo na kunyari, namatay yung tao habang hawak niya yun o malapit siya doon, tapos medyo attached siya sa bagay na yun. So pwede ka niya talagang multuhin o kaya gambalain dahil dun sa gamit na yun, dahil nasa sa iyo yung gamit niya. Anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pong story para sa gabing ito. Kita-kits po tayo ulit bukas sa ika-7 pong video na akin pong ipapost para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Ayan, medyo naalala ko na. Medyo nahihirapan ako sa sarili kong pangalan na binigay. But anyway guys, thank you po sa mga sumusubaybay. God bless po at saka Merry Christmas! Take care, stay fabulous and spooky. Blah!